Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man kayo inaabot ng panonood ng video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw ng Sabado, April 13, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 6, mga talatang 16 hanggang 21. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay ng bangka, patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig palapit sa bangka, at sila ay natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Ito yung mga panahon na ang kanyang mga alagad ay naglalakbay habang hinihintay nila ang ating Panginoong Yesus, sapagkat pagkatapos nga na magpakain, gumawa ng himala ang ating Panginoon, siya'y umakyat na mag-isa, di ba? Sa bundok or sa burol. Iniwan niya ang mga tao sapagkat ang kanilang plano ay hindi maganda. Siya ay kukunin nila at gagawing hari, at kapag nangyari yun, magkakaroon ng civil war. At baka sila ay lupigin pa ng bansang sumasakop sa kanila, sapagkat may umiiral na hari ng mga panahon na yun. Hindi pwedeng 2 hari sa isang bansa, magkakagulo. Parang sa bahay, di ba? Hindi pwedeng 2 ang reyna, magkakagulo. Kaya nga pag nagsama ang magbiyan ng babae, medyo magulo, di ba? Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Sa buhay din natin, mayroon din mga pagkakataon na sa ating buhay, paglalakbay pananampalataya, may mga hangin at alon ng pagsubok, problema sa buhay. Sa buhay ng tao, hindi katakatakang may mga unos, may mga sigwa, may mga lindol. Kung minsan may kinalaman ng tao sa pangyayaring masaklap, baka kapabayaan o kasalanan. O, totoo naman yun eh. Minsan kapag may nagaganap na mga dilubyo, pagsubok, problema sa ating buhay, minsan bunga ito ng kapabayaan o kaya ay bunga ng ating pagkakamali, kasalanan, or maling desisyon sa buhay. Kaya ito yung naging resulta. Nagkaroon tayo ng unos, bagyo, malalakas na hangin sa ating buhay. Minsan din naman kahit walang kinalaman ng tao ay nakatatanggap siya ng kasaklapan sa buhay na maaaring makapagpalapit o makapagpalayo sa kanya sa Diyos. Minsan totoo din. May mga taong sila ang gumagawa ng ating pagsubok at problema, bunsod na rin maaari ng pagkainggit, kaya gagawan ka ng isang suliranin. Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon, ako ito. Yan din ang sinasabi sa atin ngayon, huwag kang matakot, si Jesus yan, nandito siya, kasama natin. Kaya sarap pakinggang, andyan ang Panginoon upang tumulong sa atin. Datapwat hindi automatic ang maramdaman natin ang tulong niya. Mainam na tanggapin natin ang alok niyang tulong, kay inam din sana kung tayo'y makapagbibigay ng alwan ng loob sa ating kapwa. Kasi alam nilang hindi tayo banta sa kanila kundi tulong. O di ba? Minsan dapat tayo rin ganun eh. Katulad ng ating Panginoong Yesus, hindi tayo banta sa ating kapwa sapagkat meron tayong hatid na tulong sa kanila. May mga tao din na banta sa atin, ngunit huwag nating hayaan na sila'y maging banta. Asahan natin na darating ang panahon, makakatulog din sila sa atin. O, di ba? Kahirap nang sa halip na lapitan ang isang alagad ni Kristo'y nilalayuan dahil batid na hindi magdadala kay Kristo. May mga tao din namang iniiwasan ang kanilang kapwa sapagkat dapat ang taong nagsasabing siya'y alagad at tagasunod ng ating Panginoon ay maghahatid sa kanya sa paanan ng Panginoong Jesus. Ang minsan kasi nangyayari, siya pang nagiging dahilan kaya siya'y napapalayo. Ito yung mga tinatawag na nagiging katitisuran. Pero dapat tayong lahat ay maging tulong, hindi banta sa ating kapwa. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.